One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, happy Monday sa inyo lahat ng bonggang-bongga. So, sana lahat kayo ay okay na after ng Miss Universe Philippines. Doon sa mga hindi pa nakaka-move on, ano ba, mag-move on na kayo. I hope na sana matanggap na ninyo may nakoronahan na. Naiintindihan ko yung iba ha, sa totoo lang, naiintindihan ko yung mga comments nila. I try naman. Pero ang hindi ko maintindihan doon, yung galit na galit sila kay Atisa na parang may nagawang kasalanan sa kanila si Atisa. Tapos ito pa ang mga sinasabi nila, hindi pwedeng lumaban si Atisa sa Miss Universe kasi hindi naman siya maganda. Wow, hiyang-hiya naman ako sa nag-comment noon. Diyos ko, saan ka pa nakakita ng nadapa? Pero ang ganda pa rin ng itsura. Di ba yung ibang nadapa? Ito mga itsura, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero naiintindihan ko sa kabilang banda. Pero ito lang yon sa mga nagsasabing hindi mananalo si Atisa manalo ng Miss Universe. Ayan na rin yung sinabi mo doon sa Miss Universe Philippines nung lumalaban siya. Hindi siya mananalo. Pero ano ang nangyari? 'Di ba? Yung manok mo ang hindi nanalo, kakaganyan natin, 'di ba? And then siguro try nating mag-move on. Hindi ako galit. Naiintindihan ko ang bawat isa, pero hindi ko lang maintindihan doon yung alam mo yun yung kini-curse pa nila. Ay nako, hindi papasok sa semifinals yan tapos Pinoy, 'di ba? So nakakalungkot. Bilang vlogger, tas mababasong yung mga comments na ganyan. Parang ano ba tong mga taong to? Taga-China ba to? Indonesia? Yung mga ganun yung drama. Kasi parang hindi ko naiintindihan kasi kapwa natin Pilipino dapat nga nagse-celebrate tayo dahil at least, di ba, medyo malakas ang pambatol natin ngayong taon na to at may ganda talaga. And then siguro, ang the best na gawin natin, kung nakikitaan natin siya na parang ang weak niya, katulad ng mga sinasabi ninyo na lampa, bakit hindi natin siya i-encourage, di ba? Bilang kapwa natin Pilipino, i-cheer natin siya, i-encourage natin siya, at supportahan natin ng bonggang-bongga. Kasi ayun yung nakikita ko, dapat na ginagawa natin lahat, di ba? Encouragement, hindi yung parang ikaw yung mag-turn down sa sarili mong pambato. So yun, I hope na sana makarecover ang lahat, and then happy ang lahat, and then sama-sama tayong sumuporta. Siyempre, naiintindihan ko kung ayaw mo naman sumuporta, okay lang naman yan. Pero mas maganda kasi kung magkakaisa tayong lahat. Then, i-encourage natin si Atisa para mas mapaghandaan niya ng todo-todo ang Miss Universe. Kesa sa binabash natin siya, dapat ang sinasabi mo sa kanya ay good luck, and then sana manalo tayo ng Miss Universe, and then kaya mo yan, Atisa. Di ba? Dapat ganon. Para maganda yung maging resulta. Hindi yung parang kini-curse natin yung isang tao dahil hindi nanalo ang kandidato mo. Parang ang pangit, di ba? So, yon. So, ikaw na yung nagpakita ng pangit na ugali, and then ikaw pa yung parang naging masama sa mata ng iba. So, yon. So, dapat hinay-hinay lang tayo. Accept ang kailangan natin gawin. Yung acceptable natin na okay, may nanalo na. Hindi yung parang cooking show, isisisi mo kung kani-kanino sa judges, sa honor, and then sa organization. Tapos kung hindi, kay Atisa, parang wow, nakakaloka. So yun, so I hope na sana mag-change yung mind natin, and pakita natin na ang mga Pilipino ay hindi ganito ang mindset. Kasi medyo talagang nakakashock at nakakaloka kung paano tayo mag-isip doon sa kapwa natin. Maiintindihan ko kung taga-ibang bansa kayo, pero kapwa ko kayo Pinoy, tapos ganun yung mababasa ko. Parang nalulungkot talaga ako.
naiintindihan ko na natalo yung mga manok ninyo pero huwag kayong magpadala sa ganung na parang ilalabas niyo yung ugali ninyong kasi alam niyo sa totoo lang guys, para makuha ng manok natin yung good karma, siguro mas maganda yung mindset natin. Yung kumbaga, katulad yung nangyari kay Atisa sa Cosmo, di ba? Sobrang nakakalungkot yon. Pero si Atisa mas pinili niyang manahimik, mas pinili niyang i-recover yung sarili niya. And then after mula do sa nangyaring masama, bumalik siya ng mas matapang and then tagumpay. I think yung good karma, hindi yung parang inisip mo pangit sa kanya, pero kasi yung langit na ang nagsasabi, di ba? Parang sino ba tayo para husgahan siya? At doon sa mga nagko-comment, hini-hini lang kayong mag-comment. Siguraduhin niyo pag nag-comment kayo, Diyos ko, kasing kutis nyo si Atisa Manalo at kasing ganda ninyo siya. Hindi yung parang nagko-comment ka, hindi mo nga na-achieve yung ganda na meron siya. Parang, yes, naiintindihan ko, pwede kayong maglabas ng sama ng loob ninyo, pero not to the point na parang nananapak na kayo ng ibang tao. Ganon. Kasi, kung ako mag-explain ako ng isa-isa, Diyos ko, maloloka kayo. Anyway, so, ito ang sumunod na chika natin, di ba? Ito na nga, Miss World na. At aalis na ang pambato natin bukas sa Miss World at kanina nga nagkaroon nga ng bonggang-bonggang press con ang pambato natin na si Krishna Gravides para sa laban niya sa Miss World. So ang chika natin dyan, syempre bongga. Good luck kay Krishna. And then, ayun, sabi nga ni Krishna Gravides na kukunin niya daw ang ikalawang corona ng Miss World. Positive. So, yung iba, syempre, sinasabi dyan, naku, hindi ka naman mananalo dyan. Kasi cooking show yan. So, ayan, ganyan yung mga negatibong tao. Ganyan yung mga lumalabas sa mga bibig nila. Kung ako ang tatanungin mo, bakit hindi? Malay mo, di ba? Kasi nakita naman natin yung ganda ni Chris na ngayon, talagang sobrang pinagandaan niya ng bonggang-bongga ang magiging laban niya sa Miss World. At ang payat na ng lola mo at masasabi ko talagang palaban. So I think she's ready. At happy ako kasi finally, di ba, makakalaban na siya ng international pageant kasi sobrang tagal niyang hinintay na mag-compete, lalo na yung Team Baguio. So, congratulations sa kanila. For sure, ginawa nila yung lahat para kay Krishna. And then, let's see kung ano ang mangyayari sa laban ni Krishna doon sa Miss World. Ang dami nilang activity doon. Sobrang talagang sasagadin sila ng bonggang-bongga. I hope yung health ni Krishna ay mabantayan niya ng bonggang-bongga. And then, I hope na sana talagang lumaban yung health niya hanggang sa dulo ng competition kasi syempre India yon. Tapos ayun, maraming eksena, tapos mainit ngayon ang panahon, di ba? So sana safe ang ating pambato at makaarangkada hanggang sa dulo ng competition ng maayos na kalagayan. So yon ang aking wish para kay Krishna at sana, syempre, may uuwi niya yung second crown. Hindi naman ako nag-e-expect, pero masusurprise ako. So, mas gusto ko na masurprise ako kaysa dun sa, yes, makukuha natin yung corona. Pero, ang ending nga. So, mas maganda na good luck at laban lang. So, kung ano man yung kahinatnan niya dyan, ay magiging happy ako. And then, ayun, so ipagdasal natin siya at suportahan natin ng bonggang-bongga. No matter what happen. Kung ano man maging resulta neto, tagumpay natin yan. So magtiwala lang tayo kay Krishna sa mga ipapakita niya dito sa Miss World. Diba? So yon. So para naman sa sumunod natin chika, kung si Krishna ay aalis na bukas, eto namang pambato ng Thailand ay nauna nang lumipad doon sa India at umi-eksena na nga sila doon ng bonggang-bongga. So naiintindihan ko kasi strategy game. Una, sa airport, di ba, nakita naman ninyo, Diyos ko, inimbitahan nila ang isang kabaklaan talaga na, hello, pumunta kayo dito, hello world, di ba? At sinalubong siya. So, yung last time na ginawa nila to, ito yung kay Amanda Obdam, kay actually Ann Scott Kemes na na-El Tocuyo ng bonggang-bongga sa Miss Universe after. Pero I hope na sana magtagumpay din si Oppo kasi syempre alam naman natin na medyo malakas din talaga ang laban niya no? Kung titignan mo.
At ando doon, grabe yung paghahanda nila. Kung iisipin mo, si Oppo 15 days lang ang hinanda ang sarili niya para sa competition ng Miss World. At ayun nga, naghahabol pa sila doon, naghahanap sila ng tela. Ewan ko kung anong telang hinahanap nila para siguro susuotin niya sa mga eksena niya. But good luck and congratulations kay Oppo kasi finally, di ba, nakarating sila ng maayos. And then, ayun, feeling ko naman ay tagumpay siya doon sa plano nila ng mailaban nila ang Thailand dito sa Miss Universe, sa Miss World after ng Miss Universe, di ba? So, yon. So, good luck sa Thailand. So, tingnan natin kung sino ang aariba sa kanila. So, ang tanong nga sa akin, sabing ganun, Mama Sam, tingin mo sino ang aangat? Si Krishna o si Oppo? Siyempre, mas gusto ko na si Krishna. Di ba? Pero, laban lang. So, tingnan natin. Mahirap kasi. May laban din kasi ang Thailand. Aminin natin. Di ba? So, good luck na lang sa kanila. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato natin sa Miss Eco International para sa susunod na taon. Mama Sam, tingin mo si Gabby Carvalho ay aarangkada kaya at kaya makuha ang back-to-back para sa Pilipinas? Siyempre gusto natin back-to-back, di ba? Yan yung lagi nating hiling kapag nanalo yung reyna natin and then gusto natin back-to-back agad. Pero syempre, depende yan sa paghahanda niya. So, nakita ko naman may ganda naman siya, may talino at galing. So, kumbaga sa madaling salita, complete package. Yung iba nga sinasabi, ako, dapat sa Miss Universe siya dinala. Ganon yung mga eksena ng mga ibang beater na, alam mo yun na gusto nila ay wag si Atisa. Kung ako naman yung tatanungin mo, I hope guys na naiintindihan natin kung ano ang hinahanap ng organization ng Miss Universe Philippines. I think si Gabby, si Doc Gabby ay talagang swak na swak para sa Eco International. At nakita ko na yes, tama ang ginawa ng Miss Universe Philippines organization na ilagay dyan si Gabby kasi magaling talaga si Gabby. Pero hindi ako nagsasabi na nako baka back to back na tayo. Yung possibility nandoon pero depende sa magiging eksena, sa makakalaban at saka sa organization kung eto nga ba si Gabby ay mapupusuan nila. But syempre, ayun yung tatrabahuhin ni Gabby habang naghihintay siya ng competition ng Miss Eco International sa susunod na taon. And may time para i-prepare ang sarili niya katulad ng ginawa ni Alexi Brooks. So, laban. So, makakakuha siya ng maraming tips sa reigning Miss Eco International and then makakapag-search siya at the same time, ang maganda kasi sa kanya, doktora siya, so mas madali niya maiintindihan kung ano ang meron ang organization ng Miss Eco International kasi parang feeling ko madaling i-connect yung profession niya. And then, tingnan natin, in the future, kung magtatagumpay nga ba tayo sa back-to-back. But feeling ko naman malakas ang laban natin kasi total package naman si Gabby. At yun yung assignment ni Gabby para dito sa laban niya sa Miss Eco International. So yun. So ngayon pa lang, ay nako, excited ako for her. And then, of course, para naman sa sumunod na balita, Myrna Isguera para sa Miss International. So, tingin mo, Mama Sam, aarangkada kaya to ng bonggang-bongga? Well, ayan yung aabangan natin kay Myrna. Kasi syempre, ayan na nga, di ba? So, malapit na rin ang Miss International. So, ilang buwan na lang ang hihintay ni Myrna. Pero syempre, busy pa si Myrna for the Binibining Pilipinas dahil magpuputong siya ng corona dyan. Then after that, free na siya sa lahat. I hope na sana piniprepare niya yung sarili niya habang padating na ang competition niya. Malaki yung expectation ng ating kababayan kay Myrna after na may autokuyo tayo noong nakaraang taon. Pero ako noon pa man naniniwala na ako na magpi-place to. Kaya niya talagang umarangkada kasi yung naputungan siya ng corona, sabi ko ay perfect for the Miss International. And I think kaya ni Myrna yan na ilaban ng Pilipinas dito sa competition na to. At naniniwala ako na kung nakaraang taon ay na-autokuyo tayo, this year hindi. So, yon ang nakikita ko. At tignan natin, di ba? So, syempre, excited tayong lahat for her. At nakikita naman natin na talagang grabe na ang paghahanda. So, good luck. And then, of course, para sa sumunod natin, chika,
Muntinlupa at Taguig kinongratulate ng Miss World Philippines. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Nung una napaisip ako, bakit? Yes, dapat. Kasi dati nilang mga reyna to sa Reyna Hispano-Americana. Kung natatandaan natin, si Katrina Ligado ay isa sa mga ipiniresent ang ating bansa sa Reyna Hispano-Americana at nag-peep runner-up yata siya doon. And then, etong si Winwin naman ang nakakuha ng kauna-unahan na corona ng Reyna Hispano-Americana. At silang dalawa ay under ng Miss World Philippines. Natuwa ako sa Miss World Philippines yung ginawa nila tong recognition para sa dalawang reyna na lumaban sa sa Miss Universe Philippines kasi parang alam mo yon, sabi nga ganun, 'di ba? Once you are binibini, you're always a binibini. And then natutuwa ako kasi parang nagawa nila yung pagmamahal, yung suporta doon sa dati nilang reyna. Kahit tapos na yung reign nila, yung contract nila doon, hindi sila kinalimutan ng Miss World Organization. And I hope ganun din ang ginawa ng Binibining Pilipinas nang manalo si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Kasi si Atisa Manalo ay dating baby ng Binibining Pilipinas at she is Miss Binibining Pilipinas International at first runner-up sa Miss International. Sana ganun din yung recognition nila bilang mga dati nilang reyna. Sabi nga ganon, once you are binibini, you're always a binibini. Diba, Christine? So, yan. Ewan ko kung anong reaction dyan ni Christine and Perez. So, good luck. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, dapat bang isinama ang Continental Queen dito sa opening ng Miss Universe Philippines? Oo, marami kasi nagulat na dapat daw ang sinama daw sila Tara Valencia, yung mga reigning queen, sila Cyril Payumo, at saka si Alexi. Dapat daw sila yung binigyan ng spotlight kaysa daw sa mga Continental Queen. Ako naiintindihan ko, dapat ganon. Pero kasi dapat maintindihan natin na ibang production kasi sila. Sila ay The Miss Philippines. Under sila ng The Miss Philippines. Ito, si Cyril Payumo, si Taro Valencia, at saka si Alexi Brooks. So, under sila ng The Miss Philippines. Hindi sila under ng Miss Universe Philippines. So, magiging questionable kasi ang Miss Universe Philippines kapag nilagay nila dyan sa production, etong sila Cyril Payumo at saka yung tatlong queen na from the Philippines. So, tama lang na ang ilagay dyan, yung Miss Universe at saka yung Continental Queens kasi nasasakupan ng Miss Universe Philippines and then saan ba ilalaban yung mananalo dyan sa Miss Universe? So, maswerte tayo kasi parang binigyan tayo ng ganitong pagkakataon, ng spotlight, di ba? Ng eksena ng Miss Universe, di ba? Kung tutuusin, kibarba nila. Pero napakaswerte natin dahil pinaunlakan tayo ng Miss Universe Organization na mag-guest o masama ang mga reynang to. Di ba? Napakaswerte ng Pilipinas. Kaya hindi ko nakikitang mali. At ang bongga ng opening nila na mabuhay. O, di ba? So, nakaka-proud pakinggan yung word na yon kasi we are Filipino. And then, I hope na sana naging happy kayo sa naging resulta ng Miss Universe Philippines at saka sa production na pinakita nila. Instead ng mga sinasabi natin ay negative, sana pinasalamatan natin sila at sana bigyan tayo uli ng ganitong kabongga production. At para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, tingin mo Mama Sam sa susunod na taon, dapat ba may veterana uling mga matitinding sumali uli sa Miss Universe Philippines? To be honest, maganda kasi yun nangyari ngayong taon na to Parang talagang neck to neck yung labanan mula do sa mga veterana at bihira mangyari to yung lahat ng veterana na nakapasok sa sa last spot. Kasi dati nabubuwag kahit nga sa prediction ko, 'di ba, binuwag ko sila kasi parang feeling ko imposible. Pero dito pinatunayan ng Miss Universe Philippines na ito talaga yung the best para sa akin kasi talagang grabe. Lahat ng veterana nasa top 6 di ba? At top 5. So, ang bongga. So, sabi ko,
kung talagang malakas ang kandidata at makakarating yan sa dulo ng competition. Mabago man siya, veterano man siya, or front runner man siya, or dark horse man siya, basta malakas siya. Kasi sa totoo lang, sa anim, si Cebu ang hindi veterana doon. Pero nakarating, di ba? Kasi magaling siya. So kung magaling ang lahat, kaya na itong gibain ang mga veterana at kayang pumasok ng mga baguhan, front runner, or ng dark horse sa dulo ng competition. So wala akong nakikitang problema kung sa susunod na taon magsisalihan uli ang mga veterana ng ating pageant, di ba? So yung mga galing sa binibini at kung saan pa man, kung uulit-uli sila, kung gusto nila, basta kaya nila ang competition, go! Ako para sa akin walang mali. So gusto kong makita yung ganong sistema. Kasi parang pangarap mo to, di kunin mo. Kung si Atisa nga, di ba, hindi nagdalawang isip na sumali uli para sa pangarap niya. Tingnan nyo, nagsagumpay. Kasi walang imposible. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell for more updated sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.